Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon, mula sa ating Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang balita tungkol sa ating Panginoon ay kumakalat na sa iba't ibang lugar. Kaya nga kahit saan siya magpunta, halos siya ay dinudumog ng napakaraming tao, lalo na ng mga taong nangangailangan ng kagalingan. Pero isang bagay ang magandang pansinin natin sa ating Panginoon. Bilang dakilang manggagamot, bilang isang makapangyarihan sa salita at gawa, siya rin ay masasabi nating mapaggawa ng paraan. Anong ibig sabihin? Ang konteksto, ang sitwasyon kung saan nangyari itong kwentong ito ay doon sa may tabi ng lawa. At habang dumarami at dumaragsa ang maraming tao, inalam agad ni Jesus ano ang dapat niyang gawin. Ito ay napaka-importante para sa atin. Yung pagiging creative, mapaggawa ng paraan, hindi mapagreklamo. Kailangan tignan natin ang sitwasyon. Tignan natin ano ang nandirito sa paligid at mula doon tayo ay maging mapaggawa ng paraan. Ang sitwasyon, nandoroon sila sa tabi ng lawa, nagdadatingan ang napakaraming tao na halos dudumugin si Jesus. Kaya ano ang kanyang agad-agad na isip? Sumakay siya sa bangka. At mula doon, inilayo ng kaunti ang bangka doon sa tabi ng lawa. Para dumating man at dumagsa man ang maraming tao, hindi siya dudumugin. At mula doon, siya'y nangaral, mula doon ipinaabot niya ang biyaya, ang inspirasyon. At sinasabi, dito sa sitwasyon at pagkakataon na ito, marami siyang pinagaling na mga may sakit. At mayroon ding mga tao na pinapahirapan ng masamang espiritu na kanyang pinalaya sa pagkaalipin, sa pagpapahirap ng masamang espiritu. At katangi-tangi, kilala ng masasamang espiritu si Jesus. Kilala kita, ikaw ang anak ng Diyos. At nasaksihan ito ng napakaraming tao at mahigpit na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag na ninyo itong ipagsabi kahit na kanino. Pangalawang mahalagang punto mula sa kwento. Huwag na ninyong ipagsabi kahit na kanino ang inyong nakita, ang inyong narinig. Para kay Jesus, ang mabuting gawa ay hindi na dapat pang ipinagkukwentuhan, ipinagmamakaingay. Ang kabutihang ginagawa sa kapwa ay dapat manatiling lihim at hayaan na ang Diyos lamang ang makakita. Kaya ito, mga kapatid, ang dalawang mahalagang punto mula sa ating Ebanghelyo. Una, pagiging mapaggawa ng paraan. Anuman ang sitwasyon na mayroon tayo, saan man tayo nandoroon, huwag agad ibuka ang bibig at magreklamo. Gumawa ng paraan, maging malikhain,
maging creative. Huwag agad magsabi ng kung ano-anong hindi magandang salita sapagkat hindi iyon ang pamamaraan ng ating Panginoon. Nakita natin at napagnilayan natin sa kwento, siya'y mapaggawa ng paraan. Alam niya ang magiging sitwasyon, alam niya ang kung ano ang dapat niyang gawin. Ikalawang punto, yung kanyang pagsasabi sa mga tao, gumaling kayo, napalayas mula sa inyo ang masamang espiritu, huwag na ninyong ipagmakaingay ang lahat. Para kay Jesus, ang kabutihan, ang kagandahang loob, ang magagandang gawa ay dapat nananatiling sikreto. Pero, hindi naman talaga nanatiling sikreto ang lahat, di ba? Ang tao, habang pinagsasabihan, huwag mong ikwento, huwag mong ipagsabi, mas lalong nangangati ang dila na ikwento at ipagsabi. Pero may dahilan si Jesus kung bakit ayaw niyang ipaalam ang magagandang bagay na kanyang ginagawa. Ayaw niya na lalapit ang tao sa kanya dahil lamang may kailangan. Ayaw niya na lalapit ako sa kanya dahil may hihilingin ako sa kanya. At maaaring mangyari na kapag wala na akong kailangan, hindi na ako lalapit sa Kanya. Di ba gano'n naman? Kapag may hihilingin, kapag may mangyayaring exam, board exam, bar exam, final exams, o interview sa US Embassy, at kung ano-ano pa, di ba lahat tayo lumalapit at humihingi ng tulong sa Diyos? Pero ilan ang bumabalik para magpasalamat? Ilan ang nananatili na nagdarasal kahit na naibigay na ang hinihingi? Kaya matuto tayo sa halimbawa ng ating Panginoon, mapaggawa ng paraan, tahimik na nagpapasalamat sa umaapaw na biyaya na binibigay ng Diyos sa Kanya. Amen.